Wala ka namang bibili sa 21 pesos eh. Dahil, Kahit sa tindahan, chichirya lang siguro. Pero sa pagkain, itlog lang, tama. Kulang pa yun. Wala pang kanin yun, te. Malaking kalokohan yun, ma'am. Kahit bata, bigyan mo 21 eh, baka pagalitan ka pa eh. Sabihin eh, isang kainan lang yun, mamasahe pa. Yung sa 21 na pag lumagpas ka, ano na, talagang hirap pagka gano'n lang ang budget mo. Isang malaking kalokohan ayon sa ilan nating kababayan ang sinabi ng National Economic and Development Authority o NEDA na nasa halagang 64 pesos na food budget kada araw para sa almusal, tanghalian at hapunan ay hindi na raw maikukonsiderang mahirap ang isang Pinoy. Ibig sabihin, tila nakakaangat ka na sa buhay kung mayroon kang budget na 21 pesos kada kain. Pero dahil nga sa mataas na presyo ng bilihin ngayon sa merkado, tanong ng isang ekonomista, mayroon pa raw bang mabibiling pagkain ngayon sa halagang 21 pesos? Tanong pa ni Dr. Michael Batu, sino raw kaya ang pwedeng kumain ng almusal, tanghalian at hapunan na mayroong 64 pesos na budget kada araw? Hindi nila pwedeng lokohin ng taong bayan. Alam ng taong bayan kung naghihirap sila o hindi. Aminado naman ang NEDA na hindi na napapanahon ang ginamit nilang batayan sa pagdetermina ng food poverty threshold. Tingin naman ni Bato sa naturang pahayag ng NEDA, Itong nangyayari sa atin ngayon, parang niloloko ng mga economic managers yung kanilang sarili kasi nga yung measures na ginagamit nila ay hindi ito accurate at it doesn't reflect really what is going on sa reality. Naniniwala si Batu na kaya hindi ina-update o itinataas ang food poverty threshold ay para pagtakpan ang tunay na bilang ng mga mahihirap sa bansa. Kung susundin anya ang international standards sa pagsukat ng food poverty threshold ay tiyak na lolobo ang bilang ng mga mahihirap at magiging sampal ito sa sinasabi ng gobyerno na haka-haka lamang daw ang kahirapan at kumukonti na ang bilang na naghihirap nating kababayan. Ito si Jane Conitang, yung citizen correspondent nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.